Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kababayan kong handang tumulong ngayon, bukas at habang panahon. Tayo'y magkaisa sa diwa at gawa, naging isa-isip itong ating bansa. Isang produktibong Martes, mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode dito sa Dole sa AFP Radio. Ako po si Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo pong ulit kami sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa lagay ng empleo sa ating bansa. Ayan. Siyempre, binabati rin natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio, channel DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanunood sa AFP Radio Facebook page. At siyempre, sa mga sumusubaybay sa ating live stream via the Department of Labor and Employment official Facebook page. Hello din po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating live stream para mas marami pa tayong mga kamanggagawa at namumuhunan na makasama ngayong tanghali. Yan. Tama yan, no, Sir Tim? At mas gusto nga natin na mas marami ang makapanood sa episode natin ngayon dahil maganda ang ating topic na hinanda for today, mga kamanggagawa. Isa talaga sa inaabangan natin lahat, kasama tayo dyan, ng mga kamanggagawa natin na benepisyo ngayong darating na Kapaskuhan or holiday season ang tinatawag natin na pagtanggap ng Christmas bonus, di ba? Yeah, tama ka dyan, Ma'am Carla. Talagang isa nga yan sa mga inaabangan ng natin, hindi lang ng ating mga kamanggagawa. Sabi nga sa kanta, mahuhokus-pokus ang iyong problema pag nakatanggap ka ng 13th month pay. Sabi na, sis, kaya ibigay. Pero yung alam nyo ba na yung 13th month pay, ang pagbibigay pala niyan, Sir Tim, ay may panuntunan na naaayon sa batas. Kaya mga kamanggagawa, tutok lang po kayo sa aming episode ngayong araw dahil yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. Yan nga po yung pag-uusapan natin, ang 13th month pay, at makakasama po natin maya-maya lamang si DOLE Bureau of Working Conditions Policy and Program Division Chief Mr. Nicanor Bon upang talakayin kung magkano nga ba ang dapat na matanggap
At syempre, sino lang ba ang eligible na makatanggap ng 13th month pay? Pero bago yan, good news muna tayo. 2022 National Productivity Conference idadaos ngayong buwan. Kasama ang 16 na Regional Tripartite Wages and Productivity Board na idadaos ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang 2022 National Productivity Conference sa ika-10 ng Nobyembre 2022 sa Maynila. Ang tema ng National Conference sa taong ito ay Inclusive Rebound, Leveraging Worker Engagement Towards Productivity Growth and Rewards, ay magbibigay diin sa kahalagahan ng pakikibahagi ng mga manggagawa sa pagpapadali ng digital transformation gamit ang mga human resource practices sa pagpapalakas ng pagiging produktibo at paghubog sa mundo ng trabaho. Ang buong kumperensya ay magtatampok ng sumusunod na paksa, pagpapalakas ng pagiging produktibo at pakikibahagi ng mga manggagawa sa umuunlad na gig economy, pag-aayos ng paglalahok ng mga manggagawa sa pagpapabulis ng digital transformation, pagpapabuti ng mga kasanayan at pakikipag-ugnayan ng mga manggagawa gamit ang sistema ng mga gantimpala sa pagiging produktibo at pagbabago ng relasyon sa paggawa sa pamamagitan ng paghihikayat sa mas mataas na pakikibahagi ng mga manggagawa. Ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs ang kinatawan ng paggawa at pamamahala. Kabilang ang mga kasosyo na bumubuo ng pribado at pampublikong sektor ay inaanyayahan na dumalo sa naturang biennial na aktibidad na nagtitubing plataforma para sa impormasyon at pagpapalitan ng mga ideya tungkol sa mga bago at umuusbong na mga kaganapan at issue upang palakasin ang ugnayan at pagitan ng sahod at pagiging produktibo. Nagpahayag ng magandang pananaw ang NWPC Chairperson at DOLE Secretary Bienvenido Laguesma hinggil sa idadaos na kumperensya kung saan maghihikayat umano ito ng mga talakayan at dilikha ng mga sagot o inputs mula sa tagapagtaguyod ng mga polisiya at mga program intervention na nasusuporta sa mga komprehensibong estratehiya sa labor market na higit na nakatuon sa mga manggagawa. Ang hybrid na kaganapan ay matutunghayan ng live sa pamamagitan ng NWPC official Facebook page na may mga replay sa YouTube account ng naturang ahensya. Ayan, abangan niyo yan mga kamanggagawa. Live yan sa November 10 sa NWPC Facebook page. Good news naman tayo dito sa National Capital Region. Intramuros workers tumanggap ng 1 million worth ng livelihood. Tumanggap kamakailan ng mahigit 1 milyong pisong tulong pangkabuhayan ang mga pedicab drivers, ambulant vendors at iba pang manggagawa mula sa sektor ng turismo sa Intramuros, Maynila. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, may kabuuang halaga na higit 1 milyong tulong pangkabuhayan ang ipinamahagi ng DOLE sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng negosyo sa kariton o NegoCard. Ayon pa sa kalihim, katuwang ng DOLE sa naturang programa ang Department of Tourism at sinubukan nilang ipatupad ang programa sa Intramuros kung saan maraming turistang bumibisita at sumasakay sa mga pedicab upang maikot ang iba't ibang tourist destinations doon. Sinabi din ni Laguesma na palalawakin pa ng DOLE ang naturang programa upang makapamahagi din sila ng NegoCard sa iba pang lugar sa National Capital Region at iba pang mga tourist destinations sa bansa. Naglaan ng DOLE ng 15 milyong piso para sa programang Emergency Employment at Livelihood sa mga manggagawa sa sektor ng turismo. May kabuuang bilang na 120 pedicab driver ang nakatanggap ng NegoCard mula sa DOLE. 42 pedicab drivers at 3 ambulant vendors naman sa Intramuros ang unang nakatanggap ng 30,000 piso bawat isa. Una dito, lumagda ang DOLE ng Memorandum of Understanding sa DOT para sa pagkakaloob ng mga livelihood packages sa mga community-based tourism organizations.
Dito lang pala yan, no? 13 sa Intramuros. No? Bigay tayo ng tulong pampabuhayan via the Nego Card. Yes, yan. So, tungo naman po tayo mga kamanggagawa sa Region 2. GIP ng DOLE, daan para matuto at kumita ang mga kabataan. Pinuri ni Department of Agriculture, Regional Field Office 2 Executive Director Narciso A. Adilio, ang Government Internship Program ng Department of Labor and Employment na ginanap na paglalagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya kamakailan. Dahil sa pagiging daan nito na upang ang mga intern ay hindi lamang kumita, kundi para matuto rin. Ayon kay Edilio, 9 na mga GIP beneficiaries na nakadeploy sa kanilang tanggapan sa Department of Agriculture, Region 2 simula pa ng 2021, ang naging ganap na ng mga lisensyadong inhinyero. Aba, nakakatuwa naman na yun. Success story. No? Ito ay pagpapatunay sa kakayahan ng programa na magbuo at maghanda ng mga kabataan para sa pag-unlad ng kanilang karera. Bilang bahagi ng bagong kasunduan, 16 pa na GIP intern ay nakatakdang i-deploy sa mga gawaing may kinalaman sa engineering ng mga Municipal Agriculture Office sa buong rehiyon sa ilalim ng Agricultural Biosystems Engineering for Youth ng Department of Agriculture. Ayon kay Assistant Regional Director Jesus Elpidio B. Atal Jr., ang tumayong kinatawan ng DOLE Region 2 Regional Director Joel M. Gonzalez sa ginanap na paglalagda ng kasunduan, hindi lamang tumutulong ang GIP sa mga partner agencies ng DOLE para sa kanilang pangangailangan ng manpower, kundi pati na rin sa kanilang mga interns na nais namang makakuha ng kaalaman at karanasan sa paglilingkod sa pamahalaan. Umaasa ang dalawang ahensya sa matagumpay na pagpapatupad ng programang GIP at nangangakong lalong palalakasin ang kanilang pakikipagtulungan para sa kapakanan ng kanilang target na benepisyaryo. More good news naman tayo dito sa Central Visayas. Tupad coordinators, itinuloy ang pamamahagi ng reference codes sa kabila ng lumubog na bangkang sinakyan. Pinuri ng Department of Labor and Employment Regional Office 7 at ng DOLE Central Office ang 7 tupad coordinators na sina Shera May Ermonda, CJ Jose Nino Tizon, Maricel Contapay, Chris May Suelto at Hazel Ann Avergonzado dahil sa ipinakita nilang determinasyon at katapatan sa trabaho nang ituloy nila ang pamamahagi ng reference code sa mga benepisyaryo ng tupad matapos tumaob ang pump boat na sinasakyan papunta sa isla ng Olangos sa Cebu. Ayon sa isa sa coordinator na si Shera May Ermonda, matapos tumaob ang bangka, nagpahinga sila habang inaantay na matuyo ang mga tupad reference code na ipamamahagi nila sa mga benepisyaryo ng tupad na nag-aantay sa kanila sa kapilya ng barangay Panganan, Olango Island, Lapu-Lapu, Cebu. Bukod sa iba pang tupad coordinators, kasama din ni Shera May noong nakaraang 20 ng Oktubre ang ilan pang Social Welfare and Development Office personnel para sa tupad payout sa nabanggit na isla sa Cebu. Kahit basa at nababad sa tubig, tinuloy nila ang pamamahagi ng mga reference codes sa 461 na mga benepisyaryo ng tupad hanggang pasado 1:00 ng hapon. Sa pamamagitan ng ipinamahaging reference code, ang bawat benepisyaryo ng tupad ay tumanggap ng mahigit sa 4,000 piso mula sa DOLE Regional Office 7 sa pamamagitan ng ipinilagang partner money remittance service provider nito na Emlo Williams. Ayon naman kay Hazel, isa pang tupad coordinator, nagulat sila sa biglang pagtaob ng pump boat at lumubog sila sa hanggang leeg na tubig. Naku, medyo mataas yan ha. Na naging dahilan ng pagkasira ng ilan nilang mga gamit kabilang na yung kanilang mga cellphones. Sa tulong ng ilang mga mangingisda malapit sa pinangyarihan, nakaligtas lahat ng pasahero ng pump boat at nagtulong-tulong din sa pag-ahod at pagsalba ng mga gamit lalo na ng mga tupad reference code. Matapos marating ang baybayin ng isla ay lumipat sila sa mas malaking pump boat upang lumipat muli sa mas maliit pang pump boat dahil sa mababaw na antas ng tubig o low tide.
Ang daming pinagdaanan ng ating mga tupad coordinator. Pero ayon naman sa isa pang coordinator na si Maricel, hindi na nila inalala ang panganib na sinuong nila sa ngalan ng public service dahil alam nila na maraming nag-aantay sa mga reference code na dala nila. Ipinagmalaki ni Dole Region 7 OIC Regional Director Lilia Esteliore ang mga tupad coordinators sa ipinakitang katapangan at kabayanihan sa kabila ng panganib. Nagpasalamat din ang buong Dole Regional Office 7 at nakabalik silang lahat ng ligtas. Ayon pa kay RD Esteliore, nakatataba ng pusong malaman na hindi sila natinag ng nangyaring aksidente. Bagkus, pinilit nilang ipagpatuloy ang trabahong ipinagkatiwala sa kanila. Siyempre, hinangaan din ni Dole Undersecretary for General Administration and Regional Operations Ciriaco Lagunsad ang ipinakitang katapatan sa pagtupad sa tungkulin ng mga tupad coordinators. Sinabi nitong nararapat lang na bigyang prioridad ang mga ito sa pagre-renew ng kanilang appointment o promotions, lalo pa kung kwalipikado naman sila. So kudos dun sa ating mga tupad coordinators. Dun sa 7 na yun, hanggang leeg pala ang kanilang sinuong na tubig na doon, nakakaloka. At para nga yan sa pagbibigay ng serbisyong publiko talaga na kailangan tuloy-tuloy kahit ano ang mangyari. So congratulations and masayang-masaya tayo para dyan sa mga tupad coordinators natin sa Region 7. So at yan na nga po mga kamanggagawa ang ating good news na tampok ngayong tanghali. Susunod na po ang ating panayam kay Dole Bureau of Working Conditions, Policy and Program Division Chief Mr. Nicanor Bon ukol sa mga panuntunan sa pagbabayad ng 13th month pay. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin 11:19 a.m. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagkasakit o na-aksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong 3 klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function ito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care.
Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ang atin pong oras, 11:24 a.m. At ito na nga, mga kamanggagawa, ang inaabangan natin na topic. Magpapasko na at isa na nga sa mga inaabangan natin ay ang pagtanggap ng 13th month pay. Pero ano nga ba ang legal na basehan ng pagbibigay nito at syempre sino lang ba ang eligible na makakatanggap ng benepisyo na itong ang 13th month pay? Pag-uusapan natin yan kasama si Dole Bureau of Working Conditions Policy and Program Division Chief Mr. Nicanor Bon. Magandang umaga po, Sir Nick. Good morning, Sir Nick. Good morning, Carla and team. Yes. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Ngayong umaga. Thank you po, Sir Nick, no, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon na makasama po namin kayo ngayon dito sa Dole sa AFP Radio para pag-usapan ng 13th month pay. Yes po. Pwede na po tayo pag-usapan yan. Yes, opo. So diretso na tayo, Sir Nick, no? So isa po sa mga benepisyo na dapat na makuha ng mga manggagawa bago po magsara ng taon ay ang kanilang 13th month pay. Sir Nick, i-share nyo naman po sa ating mga listeners kung ano po ba ang legal basis ng pagbibigay ng 13th month pay at ano din ba yung pagkakaiba nito sa mga iba pang bonuses na maaari po nilang matanggap sa kanilang mga employers. Sir Nick? Opo, Carla, team. So, Yes. ang 13-month pay po ay legal obligation po yan. May legal obligation, mandatory po yan. Pursuant po sa Presidential Decree number 851. So, yan po ay naging batas po yan ni Presidente Marcos in 1975. So, compared naman po sa bonus, ang bonus po ay walang legal basis yan. So, hindi po mandatory yan. Kung binibigay po ng employer yan, ay out of liberality po yan. Dagdag po yan sa bono, sa 13-month pay, na hindi po mandatory. Voluntary po ang bonus, Sir Nick? Out of liberality, generosity po yan ng employer. Okay. Like po ay, meron po siyang maganda po yung performance ng kampanya. Diba? May mga savings. Kunyari may ay savings. Loyalty, productivity. So yun po ang pwedeng basehan ng kumpanya. So basically po, generosity out of liberality po yan, voluntary on the part of management. Yun pala ang bonus. Yung susunod naman naming tanong, Sir Nick, for sure ito yung talagang inaabangan din ng ating mga kamanggagawa ngayon. Paano nga po ba kinocompute ang 13th month pay ng isang manggagawa at tuwing kailan ba dapat ito ibigay ng kanilang mga employers, Sir Nick? Opo, team. Ngayon po, marami pa rin nalilito. Ang tagal na niya ng 13-month pay. Taon-taon tayo ay nag-i-explain yan. So sana naman po, ay kabisado na po natin yan, di ba? 13-month pay. Ang sabi ng batas, 13-month pay shall not be less than 1/12 of the total basic salary earned by an employee in a calendar year. So yun po. So simple lang po yan. Sa simpleng salita ay
ito-total lang po natin, sasum up natin yung kanyang sweldo based on an 8-hour actual earnings from January to December. Kung total mo yon, divide by 12, you get the proportionate 13-month pay. Kumbaga parang ano to, Sir Nick, no? Converted, ay parang isang buwan nung employee. Yun ba ang... Technically, hindi po isang buwan unless hindi isang buwan. Siya po ay pumasok, walang absences. Okay. So technically, pwedeng isang buwan na, pero hindi po. Sa totoo lang po, proportionate yan. Kasi di ba, 1/12 of the total earnings. So kung absent ka, kung may mga absences ka, hindi po kompleto yung sweldo mo. So therefore, so yung po, proportionate, it's not normally less than a month po yan. Apo. Sir Nick, tuwing kailan naman po ba ito dapat binibigay ng mga employers sa kanilang mga manggagawa? Sa batas po natin, dapat pong ibigay yan on or before December 24. Pero pwede rin po ibigay yung kalahati niyan sa opening school classes natin para lang po, di ba, pagpupuno na lang sa mga gasusin sa enrollment sa gasusin ng mga bata, mag-aaral. So pwede po ibigay po doon yung kalahati or yung iba pong as to the frequency of the payment, pwede naman pag-usapan niya ng employer at saka ng mga workers. So depende na yun sa pag-uusap. Employer at employee. So pwede Sir Nick na ibigay to ng mga employers ng before December 24 na isahan na or hatiin po ng June or December. Pwede pala yun. Ang iba nga po dyan ng kumpanya sa kanyang susweldo sa buwan-buwan, meron na po na proportion na binibigay. Kaya lang po, pag December, asan kayo 13-month pay? Naibigay na po every month na pala. May ka lang proportionate na po doon. Kaya lang, yun nga po, mas gusto nila yung mabukuha nila ng buo. Mas maganda nga. Pero dapat malinaw din pala, no, Sir Nick, yung pag-uusap ng ating mga employer at employee tungkol dyan sa pag-receive ng benepisyo na iyan. Kung ibigay naman sila, pagka breakdown po doon sa payslip na dapat na monthly na portion. Yes. Sir Nick, ano po yung tanong namin, sino naman po ang entitled na makakuha nitong 13th month pay at ano din po ba yung mga requirements para makakuha nito ang isang manggagawa? Ang 13th month pay po ay binibigay po sa mga rank and file. So alam naman natin yung rank and file employees, ang requirement po lang naka-isang buwan siya na trabaho sa kumpanya. So yan lang po ang only requirement. So kung less na naman ka, wala kang 13-month pay pa. Pero kung naging isang buwan ka, meron ka ng proportionate 13-month pay. Kasi meron tayong, di ba, divisor na 12. So, yes. Yun lang po ang kailangan. Rank and file at saka nagka 1 month in service sa kumpanya. Okay. Basta na 1 month pala, makakakuha na kayo mga kamanggagawa ng 13th month. Pero proportionate. Yes, oo. Siyempre, depende yun sa inyong annual salary, sa inyong total annual. Hinggil naman po, Sir Nick, no, sa entitlement sa 13th month pay, maaari din po bang makatanggap ng nasabing benepisyo yung mga empleyadong resigned, separated o terminated na sa kanilang mga trabaho? At syempre, paano po ba yung proseso ng pagbibigay sa kanila ng 13th month pay? Opo. Entitled din po yung mga nag-resign ng mga empleyado at saka yung mga separated. Kahit po yun ay by authorized cause or kahit po ay just cause, yung may ginawa sa wrongdoing sa company kaya siya tinanggal, just the same, sila po ay entitled ng proportionate 13-month pay. So, ganoon din po yung computation natin. Kung siya ay, ganun po siya nag-resign siya ngayong araw na to, so madali lang po pag-compute. Same formula. I-total nyo po yung kanyang sweldo from January until this time and divide it by 12 so you get the proportionate 13-month pay. So wala pong problema. O narinig yan mga kamanggagawa, kahit po kayo ay resign na or separated sa inyong mga trabaho, ay maaari pa rin kayo na mabigyan itong benepisyo na ito ng 13th month pay. Follow-up question lang, Sir Nick. Maaari din po bang makatanggap ng 13th month pay yung mga job order employees ng mga nasa government offices po? Yan, maganda rin ang tanong na yan. Biglang pinasok mo yan. Depende po yan, di ba?
yan, masalimot yan, o, di ba, government. Ang tanong ko dyan is, ibabalik ko sa inyo, empleyado po ba yan ng gobyerno? Kasi kung hindi yan empleyado, so baka po hindi mag-qualify siya. So, yun po kasi itong 13-month pay ay binibigay po ito sa private employees. So, workers in the private sector. So, tatanungin po doon sa, baka meron silang order, meron silang kasulatan dyan. So, tingnan natin doon kasi may mga restriction po yan. So tingnan natin doon, ano ba ang kanyang status? Siya pa ay empleyado o hindi? Diba? So, gusto natin makita yung napagkasunduan doon sa job order kasi may mga qualification po. So, hindi ko masagot yan ngayon kung job order ay doon po sa kanilang pinirmahan. Kasi kung alam naman sa gobyerno, magkaiba. Kaya nga po, baka mamaya walang employee-employee relationship yun. Diba? May mga ganung sitwasyon eh. So, basically po, babalik tayo doon sa concept na yun po ba ay empleyado sa private sector or hindi. So, may employee-employee relationship. So, doon po natin itingnan o nakapalo ba doon sa kontrata. Baka doon po sa kontrata na yun na job order ay meron rin po doon na certain amount for that. So, yun po ay titingnan natin. Apo. So dapat i-check din po pala, Sir Nick, kung ano yung nakasaad doon sa kanilang pinirmahang kontrata. Yes, kasi may mga ano po yan, may mga requirements po yan sa government, pag mga ganyan sa DBM. So may mga, ito lang po ang pwede dyan. So yun po ang, hindi ko po masasagot ka clearly yan at this point kasi may mga requirements po bago natin i-hire yung mga tinatawag natin job order. So may specifications po yan. Okay po, Sir Nick. Depende rin yan sa employer-employee relationship nung inyong kontrata, nung inyong job order. So, Sir Nick, sa inyo naman pong datos, gaano naman po karaming employers nung nakaraang taon, yung hindi nakapagbayad ng 13th month pay, meron po ba tayong data tungkol dito? Opo, meron po ako ditong hawak na data, yung base po ito sa inspection at saka payment ng 13th month pay compliance nung last year. So, ang malabas po dito, sa kabuuan po, ay malaki po ang ating compliance rate. As a matter of fact, dito po, last year, so 2021, we have an overall 97% na compliance rate. So, ibig sabihin, 3% lang po doon ang hindi compliance based on the establishment inspected by our regional offices. So, yan, 3% lang po yan. Mababa. Hindi po nakasunod. So, malaki po, mataas, almost, di ba? As I mentioned, more than 90% ang compliance. Napakagandang balita niya na mataas ang ating compliance rate pagdating sa 13th month pay. Para naman, Sir Nick, dito sa nasabi niyo pong 3% na hindi nakapagbigay ng 13th month pay, may dapat ba po silang kaharaping parusa dahil nga po hindi sila nakapagbigay nitong benepisyo na ito? Opo, katulad din po yan sa mga hindi pagbabayad ng underpayment of wages, overtime pay. Kahit tulad din po yan, so money claims po yan. So ang ginagawa natin, pinaproseso natin yan, papatawag sila ng regional office kung hindi, para po i-comply nila yan. Pag hindi po, mag-issue po ng compliance order ang regional office, di ba po? Para po sila ay mag-comply doon sa 13-month pay. Katulad din po ng, di ba, yung sa pagsunod sa minimum wage, overtime. So, kahintulad po yan. Pag hindi po sila sumunod doon, pwede silang i-execute natin yung decision o order ng regional office para po pambayad nila doon sa payment of ng 13-month pay. Apo. Sa part naman po, Sir Nick, ng DOLE, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa natin para po masiguro na sumusunod yung mga employers, lalo na po dito sa pagbabayad ng 13th month pay? Opo. Actually po, taon-taon, katulad nyo po sa IPS, meron po tayo mga infographics at saka nagpapalabas po tayo ng mga advisory, katulad dito ngayon po, reminding the employers yung obligasyon nila under the law. So, taon-taon po yan. At saka, meron po tayong mga interview katulad po nito, mga public awareness campaign natin. So ito po yung mga ating mga reminders through the media platform. Meron po di ba nagpo-post po tayo sa ating mga FB account, Twitter
Yes, to remind the employers of their obligation to pay to the corresponding 13-month pay. At ayun nga po, Sir Nick, para naman po sa ating mga kamanggagawa na meron pang tanong tungkol dito sa kanilang pagkuha ng benepisyo na ito. Paano naman po at saan po kaya maaaring makipag-ugnayan ang publiko kung sakaling hindi sila binabayaran, Sir Nick, ng kanilang 13th month pay? O di kaya iba pa pong mga benepisyo sa tamang oras? Of course, di ba nandiyan ang ating hotline? Laging mainit siya, hotline O, di ba? Marami tayo nang sumasagot dyan, di ba? 1349. Pwede rin po silang dumulog sa ating mga pinakamalapit na sangay ng ating departamento, di ba po? So, pumunta sila doon, makipag-ugnayan para po dumulog sa kanilang mga concern or reklamo or mga reports regarding po sa mga pagpapatupad ng ating labor standards. Yung sa atin po ba, Sir Nick, na mga kamanggagawa sa mga probinsya, maaari din po silang pumunta sa ating mga regional and field offices po, ano? Opo. Ayun nga po talagang inaano natin, in-encourage natin na sa regional offices, pwede po silang dumulog o lumapit sa pinakamalapit na, diba, na sangay ng ating department ng DOLE. Pero po tayong mga provincial offices, field offices, or pwede silang tawagan. Pupunta lang po kayo sa aming website. Lahat naman tayo, by all means, meron tayong may mga accounts. So, doon po, i-search nyo lang po doon, lalabas po doon yung mga addresses, pati po yung mga telepono, pati po social media account na pwede natin lapitan. May FB account pa mga ating mga opisina sa regions. So, please use them kung meron po kayong mga sumbong or mga tanong patungkol po sa atin sa paggawaan. Nga po. Ngayon naman, Sir Nick Noy, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at syempre gayon din sa mga employers na nakasubaybay sa ating programa. Go ahead, Sir Nick. Salamat, Carla and team. Again, ang ating pagpapaalala sa ating mga employer na malapit na naman po, ano na ngayon po, October na, so malapit ng December, we are again reminding you yung ating obligasyon under the law, under PD 851, na kailangan po nating magbigay ng 13-month pay on or before December 24. So yun po, mga kaibigan natin, the employer, sa mga ating taga-subaybay na tuparin po natin o gawin po natin yung ating obligasyon na nakaatay po yan sa ating batas. Salamat po, Carla and team. Ayan. Maraming salamat po, Sir Nick. Hindi na namin kayo patatagalin pa. At salamat po sa pagpapa-unlock ng inyong oras dito sa DOLE sa AFP Radio. At syempre, more power po sa inyo dyan sa DOLE BWC. Thank you po, Sir Nick. Stay safe po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang DOLE. Apo. Thank you, Sir Nick. Ayan, so napaka-ganda pala nung panuntunan pala natin ay very flexible. So hindi lang isang bigayan, pwedeng hatiin, pwedeng every semester o every 6 months. So June and December, at pwede rin na yung every month na meron kang ibibigay, no? Basta susundin mo lang yung computation na binigay kanina ni Sir. Tsaka yung sa pagbibigay nga ng 13th month pay, i-ensure lang na kailangan base yan sa napagkasunduan ng employers tsaka ng workers. Alam mo, Sir Tim, naisip ko nga rin kanina, siguro dapat yun yung mga tinatanong, no? Yung kapag job interview, yung tinatanong mo sa nag-i-interview sa'yo kung may 13th month pay po ba ako? Yung mga ganyan. Dapat kasama yan, no? Sa para at least klaro yung inyong kontrata, klaro ang inyong pag-uusap ng employer at ng employee. At yan nga mga kamanggagawa, narinig nyo po ang hepe ng DOLE Bureau of Working Conditions, Policy and Program Division, Mr. Nicanor Bon. Para po sa ating mga kamanggagawa na may nais na isang guni sa BWC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa bwc.dole.gov.ph. Nariyan po nakalagay sa kanilang website ang kanilang contact details. Ayan, at sabi nga din po ni Sir Nicanor
Bon kanina para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o di kayo ireklamo, bukas po ng 24/7 ang Dole Hotline 1349. Dole Hotline 1349. I-dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0961-5958-439. Isa pa ulit, 0961-5958-439. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So pwede rin kayo magtanong dyan ng, o magreklamo kung kayo ay hindi nabibigyan itong 13th month pay. O anong iba pang mga benepisyo na nararapat sa Yes, so lalo na dun sa mga workers natin sa private sector because required talaga no na magbigay ng 13th month pay. At syempre no, mga kamanggagawa, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concern. Syempre hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Yes. At syempre, like, share, and subscribe na rin po kayo mga kamanggagawa sa ating Facebook page, pati na rin sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At yan nga po, isa na namang episode ang ating napagsamahan ngayong tanghali. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at syempre sa Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information Publication Service at syempre sa Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Yes. At ako naman po si Carla San Diego Malabanan. Sana po mga kamagagawa marami kayong bagong kaalaman na natutunan sa ating episode today. At syempre dahil 13th month pay yan, malapit na yan, matanggap. December 24 bago mag-December 24. Diba? So tutok lang po ulit kayo mga kamanggagawa sa susunod na Martes para naman sa iba pang programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Ako po, Carla San Diego Malaban. Ang oras po natin, 11:44 a.m. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Itigil na natin ang labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di